Kaya kayo, kung meron kayong jowa, no, na hindi na kayo nag-uusap, mag-usap kayo. At nang sa ganun, ma-resolve nyo ang mga bagay na kailangan nyong i-resolve in order na bumalik, no, maayos ang iyong pagmamahalan, no. Mas malaga yung pagmamahal kaysa ano pa man. Hello, welcome sa ating series number 2 sa Relationship Tips series. Mga bagay na karaniwang nagdudulot ng isyu sa isang relasyon. So number 2 is communication. One of the most common relationship issues that couples face is communication. So ito yung pinaka-common na dahilan na nagdudulot ng issue sa isang relasyon. No? It is either jowa or sa married life. No? There is often either a complete absence of communication, constant miscommunication, or very poor communication. No? So sa isang relasyon daw, kadalasan or minsan nagkakaroon ng absence, no? Walang komunikasyon, walang pakikipag-usap, no? Then miscommunication. Ano ba tong miscommunication, no? Mamaya pag-usapan natin 'yan. And poor yung communication, no? Hindi ganoon ka healthy yung pakikipag-communicate natin sa partner natin, no? Kaya kayo, kung meron kayong jowa, no, na hindi na kayo nag-uusap, mag-usap kayo. At nang sa ganon, ma-resolve nyo ang mga bagay na kailangan nyong i-resolve in order na bumalik, no, maayos ang iyong pagmamahalan, no. Mas malaga yung pagmamahal kaysa ano pa man. Kaya kayo, kung meron kayong jowa, no, na hindi na kayo nag-uusap, mag-usap kayo. At nang sa ganon, ma-resolve nyo ang mga bagay na kailangan nyong i-resolve in order na bumalik, no, maayos ang iyong pagmamahalan, no. Mas malaga yung pagmamahal kaysa ano pa man. Yung nasa isip at puso natin na hindi kaakibat ng pagmamahal, no? So patuloy natin, no? Ito ay galing sa isang expert, no? Isa itong licensed marriage and family therapist, no? Ang mga tips na to, okay? Sabi niya, the end result is almost always frustration, no? Kapag walang communication, kapag tumagal yan na walang pag-uusap, nauuwi yan sa isang frustration, no? And unhappiness. Hindi ka na maging masaya, medyo malungkot ka na palagi, hindi ka na masaya, and unmet needs, no? Mga hindi natutugunan na mga pangangailangan. Many times, the root cause of the communication issue is in interpretation, no? Ano ba itong interpretation na to, no? Ito daw yung cause ng communication issue sa isang relasyon, no? You misunderstood what the other person is saying, no? Minsan, iba yung naiintindihan natin, iba yung pagkaintindi natin sa sinabi ng partner natin or ng spouse natin or ng jowa natin. Kaya nagkakaroon ng pag-aaway, hindi pagkakaintindihan sa isang relasyon. Nami-misinterpret natin yung sinabi o nami-misinterpret natin yung kilos, no? Yun, no? And because of that, you spend too much time and energy arguing a point your partner never intended, no? Ano bang ibig sabihin yan, no? Para bang naglalaan ka ng malaking oras at lakas sa pakikipagtalo sa isang punto na hindi naman sinasadya ng iyong partner, no? Or hindi naman yun ang ibig niyang sabihin, no? So kung minsan, yun yung dahilan
na nagkakaroon ng cause na magkaroon ng problema sa isang relationship. Kaya tandaan natin, no, huwag tayong maglaan ng malaking oras doon sa pagkipagtalo, no. So pwede mong sabihin kaagad, no, sorry, no. Hindi 'yun ang ibig kong sabihin, no. Pasensya na, no. Ganon. At saka explain mo yung side. At ikaw naman as partner, makinig ka. Communication nga na hindi naman pwede magsabay kayong salita. Hindi kayo magkakaintindihan yan. So, ibig sabihin, pakikinggan mo yung jowa mo, pakikinggan mo yung partner mo, yung side niya. Hindi pwedeng hindi mo pakinggan yan. Para bang pinupush mo palagi yung gusto mo, pinupush mo palagi yung punto mo, no? Marunong ka rin dapat tumimbang ng mga punto sa partnership, sa relationship, ganon, no? And then, patuloy natin yung sinabi ng expert. Sabi niya, it's a futile exercise, no? Para bang nalulumpo ka sa ganon, no? Nai-stagnant yung relationship nyo, no? Dahil doon sa ginagawa natin, no? Minsan. It is therefore essential to take the time to fully comprehend what your partner is trying to say, no? So, intindihin mo yung ibig niyang sabihin, no? Sa relationship. Huwag yung ikaw na lang palagi, or siya na lang palagi. Dapat nagkakaintindihan, no? Kapag ka nag-argue kayo, hindi nare-resolve, talo kayong dalawa, no? Walang panalo dyan. And then you forgive, no? Patawad. Dahil ang pagpapatawad ay napakahalaga sa isang relasyon. And then, also, if you're the one talking, it's important to make sure you're communicating clearly and exactly what you mean so that your partner can understand, no? Ano yung ibig niya sabihin? Kapag ikaw ay nagsasalita, no, ayusin mo. Communicate mo ng maayos para maintindihan ka ng iyong partner. Hindi yung pabalang, hindi yung padabog, hindi yung may kasamang galit. Kundi, bigyan mo ng kaunawaan ang iyong kapares, no? Or yung jowa mo. Hindi pwedeng hindi ganon, no? Hindi pwede yun, no? Na hindi kayo nagkakaunawaan sa isang bagay sapagkat ang relationship ay supposed to be forever, no? Kapag ka married na kayo, forever na yan no? Sinasabi nila walang forever. Hindi totoo yun. Merong forever, no? Sa relationship at sa marriage, no? You need to recognize the fact that their perspective is not the same as yours, no? You have to recognize, no? Aminin natin na hindi tayo pare-pareho ng mga perspective or paninindigan sa buhay or prinsipyo sa buhay. Hindi tayo pareho, no? Kaya nga nag-asawa tayo, nagkaroon tayo ng jowa, tapos hindi natin unawain, mali yon, no? Hindi mo naman alam kung ano yan ugali niya, hindi mo alam kung ano yung buhay niya bago kayo nagsama. Kaya narapat na unawain, narapat na alamin, narapat na intindihin. Their experiences, points of view, and even baggage are not the same as yours. But good communication demands empathy. It is to see the world through their eyes as much as possible and then treat them the way that you would treat yourself, no? Sinasabi dyan, no? Love others as yourself, no? Sabihin, mahalin mo yung partner mo kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo, no? Iba-iba yan, no? Iba-iba ang dala niyan, no? Sa buhay kung hindi natin maintindihan yung partner natin. So yun yung number 2, no? So isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng issue sa isang relasyon ay ang communication. Kung ito ay nare-resolba ng maayos, maaaring magtagal panghabang buhay o magtagal ang isang pagsasama o isang relasyon.
Yun lang. Thank you. Abangan natin ang series number 3 para sa ating relationship tips series.